this is our Outrageous, campsite. I own it. No stranger to the moment. You won't make me feel alone. You say that I'm broken, not trying to fit into your molding. I'm better off alone. I'll disregard you in the summer. I'm not calling out for you. Never wanna treat like you to let me out. But if you're standing with me, don't hold on to the fire till it burns you to the ground. Are you famous or outspoken, or just trying to live in the moment? Does it make you feel alive? And I'm trying to let you fake it your own way, but in time your mountain will crumble down, and it will make you feel alone. I'll disregard you in the summer. I'm not calling out for you. Never wanna treat like you to let me out. But if you're standing with me, don't hold on to the fire till it burns you to the ground. Today is May 4, Sunday. Our time is 1:39. It's our day 2. So we're leaving now. We're going home. So let's go. Huwag mo muna patayin. Hi guys! Nasubukan nyo na bang maglakad ng 2 araw sa lugar na hindi kayo familiar? Ito yung kwento namin. Hindi ito ang pinangarap naming puntahan, pero dito kami dinala ng aming kapalaran. Hindi ko din alam kung paano kami napadpad dito, biglaan na lang. Sunod-sunod ang mga pangyayari at wala ito sa plano. Kasi nakatakda kami na mag-chill camp lang sana dito sa Tayo, sa Hong Kong. Kasi napuntahan ko na ito. Sa Manchung Po Stream, kung saan maganda ang tanawin at tamang-tama ang venue para sa gagawin naming video. So nag-pack up na kami and sinama ko ng mga gears ko para gagawa kami ng content. I can do this all day. Kasi naisip ko ito yung perfect location para mag-chill talaga para sa gagawin naming video. So ito siya. Pero nung dumating kami sa mismong venue, expectation meets reality. Hindi ko pala alam na tag-init na ngayon sa Hong Kong and natuyo na yung mga ilog at wala na yung waterfalls. Kaya naisipan naming lumipat na lang sa kabilang campsite, pabalik sa Tayo at doon na lang kami magka-camp. Ngunit sa pagbalik namin, aside sa mga aso na malalaki, may nakasalubong din kaming Chinese hiker galing Guangzhou, China. Nasa mid-20s na siya. Marunong siya mag-English kaya nagkakaintindihan kami. Tinanong namin siya saan siya magpunta kasi baka akala namin pupuntahan niya yung waterfalls na tuyong-tuyo na para at least naman mapagsabihan namin siya na pangit ang lugar na yun. Pero iba yung destination niya. Mahigit 10 hours yung lalakbayin niya. Pero kami, na-challenge kami. Kaya napag-isipan naming sumabay. At yun, doon nagsisimula ang adventure naming tatlo. Unfamiliar kami pareho sa lugar na tatahakin namin. Pero aminado ako na matagal ko nang pinagplanuhan at pinag-isipan ang lugar na ito sa internet at sa Google. Pareho kaming tatlo bago sa lugar and nagre-rely lang kami sa Google Map. Okay yung samahan naming tatlo, biglang solid yung pakikisama at masaya kami sa trail. Nilakad namin ang Fanlao dito sa Lantau Island, Hong Kong. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung mapa niya. Napakalayo, di ba? Pero sulit na sulit, guys. Panoorin niyo ulit. Fanlao is the deserted peninsula here in South Lantau Island of Hong Kong and has an interesting, unique backstory. Covering at least 3 beautiful beaches and shoreline na dinaanan namin, masasabi ko na dapat naging tourist spot na ito. Pero tahimik.
Payapa, walang katao-tao. May 3 lugar ang Fanlao. Fanlao Saiwan, Fanlao Tungwan, and Fanlao Tuen. The internet describes this place as a beautiful spot to watch the sunset. But yet, the government more likely abandoned this place. Fanlao is a Cantonese name, means separating water flows. Fanlao has a lot of archaeological foundings that was built in Qin Dynasty. The Fanlao Fortress, stone circles of Neolithic and Bronze Age, which is the equivalent value of Stonehenge in the United Kingdom. And up to this date, still no one identified its purpose. Fanlao has a lighthouse, an eerie abandoned town, Kinhao Temple, and stone obelisk. All these significant landmarks, fragments, and remnants of the past tell something and makes you think, what happened to this place? Bakit parang inabandon na siya? If you can describe something like a ghost town or ground zero, then Fanlao belong to this category. But Fanlao is not a haunted place. Currently, this place is ideal for road trekkers, hikers, campers. There are few villagers who live here and make a living by selling goods like water, snacks, foods. It makes an oasis for people who seek comfort in the middle of nowhere. But to say the least, for its development and preservation, Fanlao lost its time. Through our traverse trek, we passed to an old ice cream truck, sabi siya pa, kiling-kiling, broken generator, old houses, an honest store, still active rice farm, but no one is around. Some eerie alleys, and charming healthy dogs, hindi naman nangangagat. Dahil sa pagod at puyat ko, hindi ko na naisipan kunan ng mga pictures at video. Kaya pagkakasyahin ko ang files na nakuha ko sa aking GoPro para buuin ang kwentong ito. 2 days kaming naglalakad, traverse ang ginagawa namin at ang bigat pa ng bag ko. Dahil hindi ito yung setup na nakaplano ko. Ganito kalayo ang nilakbay namin. Pero kahit battle-tested ang katawan namin, yung preparation namin is different for trekking. Pang-camping lang talaga siya. Wala kaming pinagsisihan sa desisyon namin na sumama. Dahil bawing-bawi kami sa mga napuntahan namin. At para na din to sa fitness journey na hinahanap namin. Maraming nangyayari. Una, pagsapit ng takip silim, nag-iba na kami ng landas ng kasamahan ko dahil malayo pa yung pupuntahan niya. At pagod na din kami, kaya pinayuhan niya kami na dito na kami dumaan. Dumating kami sa campsite, madilim na at gutom pa. Nakasalubong kami ng malalaking aso, pero di naman nangangagat. Naubusan kami ng butane, inulan kami sa trail, muntik na kaming maligaw at ang lahat ng ito dahil sa desisyon namin na sumama. Napuntahan namin ang honest store nila. Meron tayo sa Pinas, dun sa Batanes. Kaya tips na maibibigay ko para sa video na ito, magbaon kayo ng coins or cash. Huwag i-load lahat sa octopus card. Dahil hindi nila tinatanggap yung octopus card at kailangan mong magbayad ng cash. Para at least naman, masarap inumin ang tubig na kinuha mo sa honest store dahil binabayaran mo ito. At pagkatapos naming mag-refill, tinuloy na ang lakad namin dahil malayo pa ang lalakbayin namin at mahaba pa ang oras. At lalong bumigat ang dala kong bag dahil lang sa tubig. Nilibot namin ang island kahit wala ito sa plano. Parang buhay lang yan, spontaneous. May mga desisyon ka na biglaan at nasa sayo na yan kung paano mo haharapin ang mga pagsubok at hamon na kaakibat nito. Dahil ang buhay ay hindi puros kasiyahan lang. Darating din ang panahon na mapapagod ka sa mga hamon na problema at pagsubok at kung mangyari man yan, pahinga ka lang. Huwag kang susuko, huwag kang hihinto. Hindi mahalaga kung mabagal ang lakad mo, ang importante, abante ang pag-usad mo. Wala yan sa layo ng napuntahan. Nasa kung paano mo nilakbay at tinahak ang lugar na hindi mo kilala. Maging matatag lang tayo kasi dito tayo natututo sa ating mga pagkakamali. Sa mga pinili nating desisyon, dito tayo tumitibay. Ito yung nagpapatatag sa atin. Kahit bugbog yung katawan namin sa 2 araw na lakaran, tumibay ang pagsasamahan naming 2 magkakaibigan.
Pero sige. Last month, pumunta ako sa Saikong Hong Kong Geopark. Pwede niyong panoorin to sa YouTube ko. Solo camping din. Ngayon, sa Lantaw naman. Sa susunod, hindi ko pa alam. Magpaplano ulit na naman ako. And this is feature 244 of our 1000 Quest Travel Adventure Series. Baka magkasabayan tayo sa trail. No one is around. Gagawa na naman tayo ng magandang kwento na maiiwan natin sa internet. Para Yes. sa mga nature lover, nature hiker, an outdoor seeker, outdoor goer, hindi tayo lugi sa pinilan nating hobbies. Pagpatuloy lang natin to kasi magbubunga rin ito para sa atin. So hanggang dito na lang dahil marami pa akong gagawin and An thank you for store watching. in Hong Kong. We're surrounded